Usapang paggawa ng pera, dapat wag matenga. Magpakasabik lang pagkathatin niya, sarap sa tenga. Kikilusin lahat ng parang. Hey yo, what's up? This is Dope, Hustle and Grow with Mr. Jude, syempre. Ako nga pala si Nego G. Ngayon, andito tayo ngayon sa Marolas, Valenzuela. Mapapansin nyo, dahil meron tayong pupuntahang isa sa mga legend hip-hop dito sa Valenzuela. At hindi lang sa Valenzuela, syempre. Legend hip-hop na rin siya sa buong community ng hip-hop, Nego G, no? So, mamaya, abangan natin, pupuntahan namin. So, kilala nyo naman na siguro kung sino yung pupuntahan namin yung gabi para ma-interview. Syempre, walang iba kundi si Kuya Oman B. Member siya ng EHP tsaka Donggalo Records. So, yon. Tara, puntahan na natin. Tara, samahan nyo kami. Okay, no? So, andito na tayo ngayon sa bahay ni Kuya Oman B. Okay. Siya ay member ng EHP. Siyempre, the one and only legend group, Donggalo Records, the legend label. So, mapapansin nyo, andito tayo sa loob. May recording studio rito si Kuya Oman. So, ayan, mapapansin mo, meron siya mga... Ito yung pan-DJ to, Kuya, no? Ayan, kuna mo rin si... Kuya. Ayan, pan-DJ mo. Nagagamit ko sa mga show. So, hanggang ngayon to, Kuya Oman, nagagamit mo pa rin itong mga... DJ pa rin ako hanggang ngayon. DJ especially sa ano yan, Kuya Oman? Sa mga bar, sa mga club? Pagka dati, more on bar, yun, sa mga club, Boracay. Pero bit-bit mo siya. More on DJ ako kay Kuya Andrew. Kay Kuya Andrew ngayon, oo nga. Hype man, So, ang madalas na hype man ni Kuya Andrew si Joti. Pero ikaw yung Kuya? Ako yung DJ. Sa sound system, ikaw yung Ako yung nasa likod nilang dalawa. Dati Kuya si si DJ Koki. DJ Koki. Dati nang alam kong nagdi-DJ dati sa kanya, mga 90s pa yata or 90s, 90s, 2000. So, check mo yung kanyang gamit pan DJ, yan. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam, itong DJ noon pa ginagawa to sa plaka pa lang. Plaka pa lang nung araw, no. Plaka pa lang kami. So yan, siyempre isa sa mga talent ni Kuya Oman natin ang pagdi-DJ. So andito rin kanyang recording studio. Ayan. Pag siya ay gumagawa ng kanta, dito na siya gumagawa ng kanyang kanta. So, etong studio mo, Kuya Oman, dati na, matagal nang nasa ito. Dati, wala pa. Pero si KB ang nagbuo nito. Si KB, Ito yung anak niya. Ito yung anak ni Kuya Oman. Alam ko, nagra-rap na rin to eh. Ngayon no, Kuya Oman, di ba? Nagra-rap. Ayan yung rapper ngayon na Pinakabatang rapper sa Donggalo ngayon. Kasama na rin sa Donggalo. So yun. Next naman natin pagkukwentuhan is yung about sa... about syempre sa hip-hop, ano ba yung nangyari dati. So, pangarap kong mapunta doon sa Japan. Ako ay nasawi kaya ngayon ay pizza man. Nailipat sa special delivery. Nag-deliver sa isang sugar mommy. Siya ay So, ayun na nga nakita na natin yung mga gamit ni Kuya Oman dito sa kanyang bahay, kanyang recording, ganun din sa kanyang DJing. So, isa sa mga naisip ng Hustle and Grow is talagang ma-interview si Kuya Oman. Kasi si Kuya Oman ang isa sa mga legendary ng hip-hop dito sa Valenzuela. Pero hindi lang sa Valenzuela, kundi sa buong kasaysayan ng hip-hop. Isa siya sa mga legendary, parang OGs, isa sa mga OGs ng hip-hop, no? Sa mga hindi nakakaalam, ako, nasa 36 years old na ako, pero tanda ko noon, elementary days ko. Talagang pinanonood ko yan sila. Lahat ng mga rap shows nila rito sa Valenzuela. Yan, ina-attinan ko dati yan. Bata pa ako noon. Hindi pa ako talagang, kasi 1994, 1995, doon ko nalaman na talagang hip-hop na ako. Next Baga parang
naisip ko na, ito yata yung genre ang gusto ko talaga eh. Sabi ko, gusto ko maging hip-hop. Eh, nung time na yun yung mga putok na Kuya Oman, ayun talaga yung ano eh. Kumbaga sila, Sir Oman, yung isa sa mga naging inspirasyon mo kung ba't parang hinilig mo yung Hilig hip-hop. ko talaga hip-hop. Tsaka sa mga hindi nakakaalam, kung alam nyo lang sitwasyon ng hip-hop noong araw, talagang napaka niyan. Pag sinabi kasing hip-hop nung araw, Kuya Oman, parang addict datingan, ganyan. Oo. Kaya kung sa mga hindi nakakaalam, isa si Kuya Oman sa nakipaglaban sa nung panahon na hindi patanggap ng lipunan. Yung hip-hop, yung pagiging rapper. Kasi ako, kahit naman nung bata ko, ganun. Pag sinabi na, uy, hip-hop, addict eh. Addict ang tingin nila. Pag nakikinig ka ng mga rap, mga Oo. So, ang natin dyan, Kuya Oman, no? Anong taon ka anong time na nag-rap ka? San ba nagsimula si Kuya Oman B? Ay, ilang taon o ano? Kasi actually pagka-graduate ko ng high school, nasa 4 elements din naman eh. Kasama. Hindi, paliwanag natin kay Kuya Oman, ano ba yung 4 elements ng hip hop? Yun MCing, okay. B-boy. Yung ang tawag dito? B-boy. Yung DJing kasama ba? Kasama ba yan? MC DJing, tsaka yung sa graffiti. Yan, diyan nagsimula Diyan nagsimula eh. Nag-dancer muna ako. Dancer muna ako. First talent, kumbaga first talent. Pahit pa ako kasi nung nag-rap ako, doon ako tumaba eh. Pahit pa ako. After ko ng high school, nag-dancer ako sa That's Entertainment. Hindi That's Entertainment kay Kuya Germs pa. Kuya Germs, umabot pa kay Kuya Germs si Kuya Oman. Wednesday group ako noon, dancer ako sa... Wednesday group, familiar pa sa akin eh. Anong taon yan, Kuya? Mga anong taon yan? Mga 1994, gano'n. 93, 94. Tapos habang nag-high school ako pag-graduate, papunta na ako ng rap. Noon. So, yung time na nalaman mo rin Kuya Oman na gusto mo yung hip-hop, siyempre, ako, bilang bata noon, nung nakilala kita, Dunggalo ka na eh. Nung time na nagsimula ka mag-rap, bago mo makilala si Kuya Andrew, ano yung mga, kumbaga, ano yung mga dinaanan mo muna bago ka pumasok doon sa Dunggalo Records? Ang hirap. Kasi, walang social media. Yan, wala. Cellphone, wala pa nga cellphone nung araw. Hindi ka makagawa ng beat. Nanonood ako ng mga unang napanood ko nun, kasi, yung NWA. NWA, yan, NWA. Nakikinig na ako nun, matagal na bago ako magsayaw. Tapos inaral ko kasi pumutok yung master plan. Master plan, sa ba yan? Legit Misfits. Ayan, For Is Play ba? Nag-rap na ako, sumusundot-sundot, ginagawa ko nun. Nag-record ako kasi ang business namin dati talagang sound system mobile. Yan, may plaka, nilulup ko yung beat, nire-record ko sa tape. Yun yung unang recording natin, yung kinukwento ko sa'yo. Kinukwento namin sa'yo next ng mga ng mga old schoolers na pag nag-record kami ng kanta kasi noon, tape, blanco, play tsaka record sabay yan eh. Play tsaka record yun. Tapos rap. Nag-rap na ako noon. Hanggang sa hinaya ako yung kasama kong dancer mag-rap. Sumama naman si Bugaw. Si Bugaw, okay. Si Bugaw, sinama ko. Mag-rap kami dalawa. Tapos, nag-rap kami. Naghihiwalay kami. Rap contest. Kuya Oman, high school o after mo mag-high school? Pagkatapos ng high school. Pagkatapos na. Yun na. Kami, college day. Rap kami, naghiwalay kami. Tapos hanggang sa makita ko si San Judas. Okay, medyo familiar na rin yun. Kapatid ni Clutch B. Tama. Kinuha niya akong grupo noon, dalawa kami Indios. Kinuha ko na rin si Bugaw. Hanggang sa nabuo kami. Tapos, demo, Rap 13, pinasa kay Andrew, nagustuhan. Ano po yung yung Rap 13? Ano siya? Rap 13, every Sunday show na 3 p.m. sa Channel 13. Para siyang audition? Channel Channel 13. Nung araw, no? Rap 13. IBC. Doon nag-umpisa yung BB Clan, Poets. Sila yung every Sunday na guest doon. Death Rap. Yun, doon. Tapos marami nagpapasa ng demo doon. Kumakanta, sumasali ng contest. Pero nung time na yun, Kuya Oman, may Ghetto Dogs na.
O nung panahon mo, nung time na yan after college mo, wala ka pa sa Dunggalo. May ghetto dogs na ba nun sa Dunggalo? Yung papasok pala ako, wala pa. No? Wala pang ghetto dogs Oo. talaga. 19 Yung ano yan? Mga 1995. 1995 na. Tapos yung nagkaroon ng Rap 13, doon na, di ba, IPK, doon nabubuo yung, binuo yung yung ghetto. Kasi ganito actually yung story ng ghetto dogs eh. Ano yan eh? Yung panahon na nawala yung hip-hop, lumubog, di ba nagkaroon ng metal? Metal yan. Kasi mga rockista, Sa recto, mga rock. gugulpihin ka pag nakaano ka. Pag hip-hop ka. Bolox eh. Bolox. Ayun ba yun? Doon nagsimula yung awayan eh. Yung word na Bolox? Bolox, hip-hop. yun. Dati. Panuksan Maglalakad ka sa recto, no? Pag nakalawis ka, nakita ka may mga metal, aangat mo na yan, para hindi ka malatang hip-hop. Talaga. Pag nakita, bubugbugin ka. Oo, hindi, ganun talaga. Lumubog ang rap industry. Tapos, nawala. Walang nakapaglaban, walang rap. Si Andrew nawala rin. Ginawa na Kuya Andrew. Binuo yung Ghetto Dogs para labanan yung metal. Okay. So, yan yung Kaya parang doon lumabas si Puch. pinaka-underground ng Born to Kill the Devil. Lumabas yung Ghetto Dogs. Yun. Si Puch ang nakapaglaban sa mga metal. Kaya nga diba yung ang Mekan Time Bolan Chow. Yan. Chinese Mafia yun. Chinese Mafia, naman sila Kuya Clutch Banong B. Bagsik, Banong Clutch B, Bagsik. tsaka si Sila Jeffrey Tam. Jeffrey Tam. Yan ang Tsaka si J. Playba. Yan, J. Playba. Sila talaga yung J. Chinese Playba Mafia yun. noon. Doon nag-umpisa yun. Yung Sa Rap 13. Ghetto Dogs. So, ang first member ng Ghetto Dogs noon, Kuya Oman, sino-sino ba? IPK o Blacks. IPK o Blacks. Yan muna sila. BB Clan. Okay. Chinese Mafia sila na yan. So, yun, no, dami rin naging struggle din ni Kuya Oman bago makapasok din. No? Kasi ang pinakamahirap next, kumbaga, sa sitwasyon ngayon, kumpara kasi dati. Nung panahon kasi wala pang social media. Hindi mo alam sa mo hahagilapin yung sarili mo. Napakarami ng platforms ngayon. Ngayon, super hindi mo na kailangan umalis para magpasikat eh. Doon ka na sa loob ng bahay mo, rap-rap ka Tsaka lang with nung video. mga panahon na yun, kasi pag sinabing sikat ka talaga. Talagang Kasi, ginapang mo yung sarili mo. Tsaka hindi, kumbaga bibilin talaga ng mga tao yung plaka eh. Wala naman download kasi nun. Ngayon, hindi mo pwede masabing porkit sikat, madali na eh. Madali na siyang, madaling YouTube, hanapin. may Facebook, may kaya nung araw na yun, di ba, pag sinabing sikat talaga kasi. Ang tanda ko pa nga nun, kahit yung kanta mo, taon ng sikat, pero hindi ka pa rin nakikita. Kasi nga, dahil nga, wala namang masyadong camera, sa mo i-upload yung mga kanta. Sikat na sikat sa radyo yung kanta. Hindi na alam kung sino yung Yung kanta. tao. Baka nga nakakasalubong mo, magugulat ka pag nagkita kayo na, pag pinanood mo na yung concert, kita mo lang ang artist noong araw pag may mga event. Halimbawa, may concert. Pag nanood ka ng concert Pag nanood ka ng concert or mga event nila, mga live performance, doon mo malalaman or kaya pag nag-guest sila sa TV, Sila pala yun. siya pala sila. Okay. Minsan pa nga parang papasok pa sa isip mo, parang hindi bagay yung boses niya dun sa itsura niya pala. May mga ganun eh. Halimbawa, yung salbakuta nun. Hindi mo akalain na yung first verse si Madkila, pag pinapainggan mo si Madkila nun, kala mo payat lang na tao eh. Diba? Parang yung pala, pag nakita mo si Madkila sa nag-perform nun ng salbakuta, yung mga medyo chubby na may mga malalaki katawan talaga ng salbakuta. So, yun yung isa sa parang palaisipan kasi nung araw. Ngayon, pag halimbawa, may nagustuhan kang kanta ngayon, isang type lang sa YouTube, siya pala yun. Kita mo na kagad ngayon na, hindi ka naalis, daliri lang pagaganahin mo. Yun yung kaibahan ng dati sa noon. Tapos, dati sa ngayon. doon nagsimula Kuya Oman yung demo lang, sa demo nagsimula. Demo. Pinakinggan ni Kuya Andrew yung tape namin, yung kanta namin Bebang nun. Beba ngayon ang una Tapos yung kanta. tawag kami kasi wala pang social media, walang text. Tawag-tawag Telephone lang, lang. telephone lang. Kinonta kami, punta raw kayo ng Rap 13. Sa Tayo IBC na, makausap, sa IBC. Channel 13. Yun, doon nag-start yun. Yun po yung pinakaunang-unang niya. Audience pa lang kami doon, audience lang kami. Lahat kami nag-audience. Salbakuta, audience lang din. Andun kami tapos yun na, ginawa ni Kuya Andrew. Sabi sa amin, meron akong show, Peps, Makati. First performance namin yun sa Makati. Doon na nag-umpisa yun yung sa rap industry namin ng HP. Doon na rin kayo nagkakilala. Injos pa pala, Injos pa lang. Sa Injos ba, Kuya Oman? Sino member nun sa Injos? Ikaw? Yan, ako tsaka si Bugaw. Si Bugaw pa lang. Si Bugaw pa lang, tatlo kami. Tapos, ganito kasi story nun eh. Pumirma kami ng kontrata sa Viva nun. Tapos, Viva Records. Tapos na yung 10 beat namin, may lyrics na, recording na lang. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Kasi pangarap ko to eh. Pangarap mo Nung gusto ko talagang maging rapper. Gusto ko
Yung panahon na magre-recording na, iniwan ako ng dalawa. Ano nangyari? Ang sabi ni Andrew, man, ba't di sila sumipot? Kuya, ayaw na eh. Nagbanda sila nun. Okay. No? So, Okay. Natanggap ko naman. Ang pinakamaganda naman, kasi Salbakuta, EHP, ay Salbakuta Indios, susunod na EHP. Sabi ni Andrew, tama man, susunod sa album nyo, album ng EHP, si Makapili nasa barko, ikaw munang pumalit. Pares naman kay Valenzuela lahat. Okay, yung nga Baka pala. may nawalang opportunity pero may dumating agad. Si Kuya Burabudok, Valenzuela rin siya na. Oo, Valenzuela kami lahat nun. Valenzuela kami lahat. Si Makapili nun, timing na nasa barko. Si Himan pala si Kuya Makapili. Kaya yun, ginawa yung album, doon na nag-umpisa yun. Kaya kasi mapasok sa, ang first na kanta ko, sa album ni Joti na TBLB. Ano meaning ng TBLB, Kuya? Tubong Binyan, Laking Balyeho, California. Okay, California. Doon nagsimula, yung Lulubog Lilitaw, kumanta ako doon. Tapos sumunod yun na, yung Here We Go. Ayan, alam ko yan. Here we go now. Here we go, Yung first, yung album ni Andrew. Halo-halo na kayo doon, all-star yun kayo man no? Bago pumasok pa yung year 2000, talagang malalasap mo talaga ang hip-hop noon. No social medias, tape pa lang noon time na talagang nakikinig kami noon, tape pa lang talaga. So kung gusto mong i-rewind, kuha ka ng ballpen. Doon mo makikita, nag-mall tour kami ni Andrew. Yun na, doon na nagsimula yung career kayo man, mall tour na. Buong Pilipinas, mall tour ng album niya na Wholesome. Kakanta kami, Here We Go. Makita mo, daming tao. Kasi noong time na fresh talaga ang rap noon parang medyo natatanggap na, unti-unti na natatanggap ang rap ng panahon na yan. Hinahanap nila, sino ba si Oman? Sino ba si Madkira? Sino ba si ganito? Kasi syempre, aabangan nila yun sa All-Star. Sino kaya yung verse na yun? Kanino kaya? Tapos yung nilabas yung Here We Go, concert ni Andrew sa Hard Rock, doon nag-boom lalo. Anong mga taon na yan kayo man? Mga 2002 na. Okay, mga doon time na na nag-boom yun. Kasi nakita nila kung sino na yung mga artist na talagang Noong time na yun kayo man, parang pumutok na rin yung Salbakuta. No? Kasi parang, nung time na nakikinig kasi ako ng rap noon, di ba si Andrew tapos Ghetto Dogs noon Tapos etong Salbakuta, nung pumasok na yung Salbakuta, yung Stupid Love nun. Doon nagsunod-sunod kasi yung mga grupo na naglabasan na May Raza Manas, Cruzada, EHP. Yan yung mga sound trip ko noon Naalala ko nun tuloy, taga dito sa may duplex, si Tristan nung araw. Kasi yung component namin, maarte pag pirate ayaw. Yung tropa ko na si Tristan dati na taga duplex. Mga CD binibili kasi noon, orig na mga instrumental yun. Yung album nyo kayo man na kulay white yung sorpresa mga niga. Pangalan ng album nila, sorpresa mga niga. Tsaka ang CD noon, ang original noon, ang itsura pag binunot mo yung cover, may mga kanya-kanyang inlay. Naka-ganong Hindi yung mga lyrics nun, di ba? Hindi, bukod sa lyrics, meron pa parang kwento Shoutouts, tsaka yung mga shoutouts, yung mga sponsors, thank mga you, yun ang title ng album nila noon, yung Sorpresa Mga Niga. Nasundan ba yun kayo man, Sorpresa Mga Niga? Hindi na. Kasama rin yung Dukha. Kasi ang pinakapumutok talaga yung kanta nun, yung Dukha talaga Doon talaga pumutok yung kanta Tapos sumunod nun, yung solo album ko na. Tapos album ni Makapili tsaka Burubudok na yun yung sumunod sa EHP. Tapos kayo man, isa pa sa tanong ko, 'di ba? Kasi yung rap nung panahon nyo, talagang meron ng alter ego Oo, meron na. Bakit may alter ego nung panahon na yun, 'di ba? Si Kuya Andrew, panahon na yun talagang bukod, 'di ba, Andrew tapos magiging put siya. So ano yung parang pinaka niya? Ano yung parang pinaka purpose nung bakit kailangan may alter egos? Then may mga wholesome siya. So para saan si Putch and para saan si Andrew Parang gano'n. Hindi kasi alter ego kasi nga sa Ghetto Dogs. Sa Ghetto Dogs. So, ito yung Ghetto Dogs kasi ito yung mga nandidis, yung ba? Underground. Tapos pinagawa rin kami ng alter ego kasi nga pinaganda kami para sa Ghetto Dogs 3. Kasi di ba naging Ghetto Dogs kami. Kaya binigyan na rin kami ng alter ego. Gawa kayo ng alter ego nyo. Tirayan natin yung Ghetto Dogs 3. Anong naging alter ego ni Kuya Oman nung time na yun? Ako si Baldog, no? Valenzuela kasi Dog. Ghetto Dogs dapat laging nakakabit sa aso yung mga pangalan no? No, ang sound trip ko na yan EHP, ayun mga CD ko Raza Manas,
Tapos yung Ghetto Dogs kasi noon pa tape pa lang naman kasi tape yan pa lang, Oo. Tapos isa pa yung Krusada. Yung time na talagang pag nagpatugtog ako ng Krusada nung galit na galit yung kapitbahay ko kasi talagang purong murahan talaga ang Krusada. Yung puki ng Inang Beach. Puki. May ganun. Kanila yung puki ng tas Narinig ko na yun talaga. meron pa mga Trip to the Morgue, yung mga parang Warlord. nakakatakot kasi yung dating ng Krusada nung araw. Kasi pag sila yung nirarap nila, yung mga lyrics ng Krusada, ginagawa kaya talaga nilang nila. panindigan. Oo. Baga hindi nila babanggitin yun ng hindi nila nagawa na nila yun. Diba? Parang kung walang yan talaga ang ano ng Krusada nun. So, ganun din kasi, hindi mabubuhay ang hip-hop talaga pag walang dinidis, walang Talagang kahit noon yan, kaya sa mga bagong rapper din ngayon, baka iniisip nyo, nakakasamaan ng loob, pwede bang one love na lang? O, nandun naman tayo sa one love, pero kasi, isa sa sustansya ng hip-hop yung may ganyan Yung beef. May mga beef, di mawawala talaga yan. So, nasa atin na lang kung paano natin i-apply, kung paano natin pag-isipan na masama o mabuti yung ganyang sistema. Tapos, si Kuya Oman that time, nung nagsimula na yung karera ni Kuya Oman na yun, ano yung mga naging, pinakamagagandang mga nangyari pa nung Kuya Oman nung time na, niya na, syempre, close na kayo nila Andrew Inon, kasama na kayo sa crew lahat Ano yung mga, yung mga naging masasayang mga time na yun? Ano ba yung mga, mga naging... Yun. Siyempre, banding. Saan? Out of country, out of town, kasama kami. Tapos yun nga, hanggang ngayon, Kuya Oman, kasama ka pa rin, nakikita ko Kahit anong mga ni Kuya Andrew, talagang tapos kasama nabigyan ka pa ako rin. ng pagkakataon na nag-audition ako sa ABS-CBN, kung tatandaan nyo yung WhatsApp. Ay, alam ko pa yan, yung WhatsApp. News comedy, news gag show. Ako doon, reporter ako, in-interview ko mga preso, ginagago ko yung mga preso. Ang taba mo pa Kuya Oman. Papasok ako sa loob ng mga kulungan nun, kaya kailangan may dala akong pagkain. Para may pambigay ka sa mga... Sabi ko, kuya, gagaguhin kita mamaya sa interview. Magbigay ko sa pagkain, ganito, minsan bigay akong pera para mabuo namin yung segment. Kasi ang ko dun, balimbawa, yung tatanungin ko yung preso, ano ba yung ninakaw mo? Kuya, ninakaw ko yan yung side mirror Sabi ko, ba't din pa ninakaw yung buong sasakyan? Ganun din ang kaso niya. Ayun yung mga tinatanong ko. Tinatarantado ko talaga yung mga preso. Ginaganon ko sila. Yung sa WhatsApp yan. Mga, marami rin talaga. Bakit side mirror lang, no? Ba't di pa tinira lahat? Isa lang kaso niya pag nahuli ka. Ginaganon ko sila. Si Kuya Andrew kasi talagang pagdating sa show business, sa entertainment, sa industry. Talagang malakas talaga si Andrew in mga panahon na yan. Naging PA niya rin ako. Nag-assistant din ako sa kanya. Pag walang show, wala tayong show. May shooting ako, PA ko muna. Ganun din naman. Mga pelikula niya, mga pelikula. Ganun din. Si Vendetta, Charlie Mac, naging PA din yun. Pag walang mga show nung araw, no? Nung mga, siguro, nagkaroon ulit ako ng pagkakataon mag-DJ ulit. Sabi ko, DJ muna ako sa mga bar. Sige, DJ ka. Pag may show nun, tawagin ka to. DJ ako sa mga bar. Iba-iba. Kuya Oman, anong klaseng leader si Kuya Andrew? Bilang, siyempre, sa tagal niya kayong hinawakan, anong klaseng leader si Andrew? Ano yung reason kung bakit si Kuya Oman is nasa Dunggalo pa rin hanggang? Higit pa sa boss, higit pa sa kapatid, sa kumpare, ang turingan namin. Tsaka ang turing din ni Kuya sa mga rapper, hindi rapper na, hindi homeboy, kapatid. Kapatid. Kasi ako, ito nang bumuhay sa akin since ako. Ito yung pinili kong buhay. Aral ako de La Salle, HRM. Nag-out ako. Pinili ko yung pagharap ko. Hanggang sa nakapag-asawa ko. Na-hospital ako, na-hospital yung mga anak ko, si Andrew lahat gumagastos. Pagkakasakit siya lahat. Ino-hospital ako, 2 buwan ako sa hospital, siyang gumawa sa akin lahat. Pangalawang hospital ko siya pa rin. Yun yung time na parang nun kayo man parang biglang nawala rin sa eksena ng time na nadaon ako noon, 1 taon siguro. Kasi nagkasakit ako. Kaya nagulat kami nung time na nagkakita-kita tayo sa event nun pa. Pumayat si Kuya Oman niya. Sinakita ko nun parang ka pa Kuya Oman parang bukod sa pagiging rapper mo nun, parang nagsiservisyo ko pa sa barangay nun. Hindi ako nagkakamali ako bumbero. Parang nag-ano ka pa nagsiservice ka sa gobyerno nung panahon na yun. Kaya isa sa mga nung time na tumatambay-tambay
na ako rito sa konsay, kahit sa amang kanto-kanto rito. Nakikita kita, sabi ko, may dala ka laging radyo, mga... Ngayon pa naman, Doon ka pa rin nasa... bumbero pa, dati, bumbero, firefighter, yung nasa mga director na kami ng mga bumbero. So, yun, sa mga di rin nakakaalam kung bakit may kung bakit may Hustle and Grow din ngayon. So, nagsimulaan lahat kay Kuya Oman talaga. So, hindi ko rin alam saan sila nagkakilala. So, ito yung pagkakataon para malaman natin kung ba't nag-connect na yung istorya na to. Si Boss Dope L, saan ba kayo nagkakilala ni Boss Dope L? Oo, yung kasi pangalan to yung kumpare ko, yung taga Sabino. Nagkakasama kami sa shooting yun, nag-extra sila. Tapos isang araw, kinausap niya ako, bro, may barkada ako taga-States, gustong makapag-collab sa'yo. Sabi ko, sige, okay lang. Yun. Tapos nag-message kami. Meet kami dito sa, sa SM. So, nung time na yun, Geoman, yun ang talagang tropa ni Boss Elvin, yung kumpare mo na yun. Elvin, yan yung kumpare ko na yun. Tapos sa Elvin, message lang kami. Sabi niya, bro, ito yung beat, ito yung ganun. O sige, gawin natin. Tapos gusto niya palang palagay ng music video doon. Kaya kinontak kita noon. Kasi nung time kasi na yun, yung Baluarte Part 1. Kasi doon tayo talaga nag-meet, doon tayo nag-meet nun eh. Di, syempre, parang tawag dito, nakaka-flattered na nagsimula, nung bata ka pa lang, yung mga rapper na tinitingala mo nung araw. Nung lumaki ka, kasi nga, pinasok mo na tong rap industry din. Tapos, makakatrabaho mo, no? Para ang sarap sabihin, sila Kuya Oman, makakatrabaho ko na, sila Kuya Clutch B, di ba? Yung mga old schoolers na rapper dito. Yan, sila J. Kila, talaga maano rin dito sa Valenzuela nung araw yung mga yan. Oo. Mga underground nung araw. Kaso, nung time na yan, yun nga, doon nag-meet kami ni Kuya Oman. Kala ko nga nun, parang siguro si Kuya Oman, sabi ko, snabero o mayabang. Hindi, nakita ko nga nung nag-meet kami. Sabi ko, ni Kuya Oman, sabi ko, parang napakahinahon lang nito ni Kuya Oman, kalma-kalma lang talaga. Komedyante pa. Tapos, nagulat ako, nag-chat. Kuya Oman, bro, sabi ko, uy, Kuya, sabi ko, kamusta? Ito, okay lang. Sabi niya, may tropa kasi ako galing, yun nga, yung kwento ko na. May tropa kasi ako galing gusto magpa-music video. Yun agad, syempre, sinunggabang ko. Nung time naman yun, wala rin naman ako masyadong hanap buhay. Ginrap ko rin. Sabi ko, sige, Kuya, doon tayo nag-meet nun. Kaya, yun. So, yung kanta nila Sir Dopel na Galing Ako sa Hirap, ikaw nag-shoot nun? Oo, shoot. Pero dumating dito, recorded na kasi yun. Recorded na. Bali, yung audio doon, yung verse, doon na yun yung verse ni Sir Dopel doon. Doon, tapos sir, yung verse mo dito yun. Dito yun, nire-record niya na rito, tapos ikaw ang nag-shoot. sinendon sa Amerika yung kanta, minix na nila doon. Pagbalik sa Pinas ni Dopel. Doon na namin, dito na kami nagkita-kita, dito na nabuo lahat nung And then, yun, syempre, si Kuya Oman, balik sa dating gawi. Ako rin, balik din sa dating gawi kasi bumalik na ng Amerika si Boss Elon after nung transaction sa music video. So, ayun, Kuya Oman yung, so balik tayo ron sa hip-hop ulit. Siyempre, may mga new eras na ngayon, no? Talaga bang hindi naiiwasan talaga yung Ano yung nakikita mong, kumbaga, ano yung nakikita mong butas bakit nagkakaroon ng medyo hidwaan? Hindi natin hidwaan ng new at saka old. Saan ba nagsisimula yung ganyang issue o kasi sa old school na naman problema eh. Nasa depende sa kanila. Kasi gumagawa sila ng kanta, gumagawa rin kami ng kanta. Pero yung kanta nila, merong, alam mo na yung paapyaw. Paapyaw, no? Maririnig namin. Tapos minsan di lang paapyaw, interview pa talagang direct to the point sila. Siyempre kami masasaktan na yung ginawa ng isang, alam mo na, naitigil nyo na yan. Si Tap na. Doon kami nagalit. Tapos, tumigil kami. Eto, naglabas na naman. Pero yung isang kagrupo naman nila, medyo okay na sa amin. Buwabati kay Kuya Andrew, kay 4D. Pero yung isa na lang talaga si Tap na hindi talaga gano'n. Talagang may lamat talaga sa kanya. Tapos yung iba naman ngayon, yung nasa
Alam mo na kung sinong grupo yun, umaan naman sa Salva ko, Takla Jyoti. Okay. Okay. Sila. Wala kayong magagawa kung ano yung gusto nila. Kasi ang gusto nila, sumikat. Kami, kung ano yung kami, yun lang gusto namin sila sumikat. Kasi nangyari na sa inyo yan dati, ano na kayo kayo Gagawin mga natin, old gods na Kaya napagdaanan nyo na yan na. Titirahin lang kami, pag pumatol kami, sisikat sila. Parang ganun. Siyempre, Kaya kami, mga old gods, pinatulang kami ng mga old gods. Ganun. pasok dito, labas na sa kabila, pabayaan mo sila. Para matapos na yung Sila rin mapapagod eh. Sa mga kuya, sa mga new school, sino ang mga talagang nakikita nyo na para marespeto, maayos naman naayos na nakakasalamuha nyo? Sino yung mga, may mga iilan-ilan pa rin ba kayo nakakasama mga new school ngayon na meron naman. Si madalas kong makita sa mga post, price tag. Then, si Andrew, Price. talagang nag-uusap-usap din sila eh. Yung concert ni Kuya Andrew, si Price. Si Sir Enigma nandun din, di ba? nag-guest si Enigma yun. Oo nga pala, nagkaroon ng concert si Andrew. Si Price nandun. Si Tiny, nandun. Tiny Montana. Okay. Si Tiny Montana, nakikita ko rin naman talaga mataas din ang respeto sa mga old school, no? So, Marami naman mga down pa rin sa Dunggalo. Kasi talaga, para sa akin naman kasi, kung wala rin kasi yung mga nauna, andun tayo, evolution. Oo. Hindi naman din natin maaalis sa isip natin na gumanda talaga. Gumanda talaga ang platform ng rap ngayon. Bukod sa platform, gumanda yung parang pinaka-format. Diba? Una-una, format. Gumanda nga, maganda sa pandinig. Pero syempre, sa akin lang, opinion ko lang, hindi ko naman para anuhin yung mga new schoolers ngayon. Kumbaga, ang akin lang din. Yung rin naman ako, down din naman ako sa mga new school. Kahit pa paano, nakagawa naman din ako ng mga news. Basta ako balance lang din. Ang opinion ko lang is, kumbaga, kung wala yung mga nauna, saan tayo kukuha ng format? Diba? Kumbaga, saan tayo kukuha ng bibit-bitin natin? Know your roots. Diba? So, yun yung ko. Halimbawa, parang mga natin yan eh. Kumbaga, parang sabihin natin na magulang natin sa bahay. O pag pinagagalitan tayo ng magulang natin, ng mga kuya natin, di ba? Kumbaga, parang hindi na humaba yung away. Pabayaan na natin kasi kuya naman natin yan, magulang naman natin yan. Kung wala sila, wala tayo. So, yun lang yung Siyempre, talagang hindi pa rin kagaya na sinabi ko kanina, hindi buhay ang hip-hop pag walang beef talaga eh. Wala to. Walang beef kahit sa US, ganoon din naman eh. So, papapansin nyo rito, ang dami rin mga merch ng cup ni Solid. Kuya Oman, ikaw yung merch mo, merch ng Dunggalo, ikaw ba nag-handle ng merch ng Dunggalo ngayon? Hindi. Kasi nag-umpisa niyan si Makapili tsaka ako. Binigyan kami ng basbas ni Kuya Andrew na gumawa ng Dunggalo clothing. Pero kasi since 2002, ako na gumagawa ng jersey ni Andrew eh. Kaya binasbasan niya ako na... Yung mga suit ni Kuya Andrew sa mga show niya dati ng mga jersey. Oo, ako na gumagawa nun. Kaya niya ako na... Kaya iba, pag gustong magpagawa, kausapin niya si Oman. Ganun ginagawa. Magpapaalam sila kay Kuya Andrew. Paalam mo na kay Kuya. Paalam na kami kay Kuya. Paalam daw kami sa'yo. Sige, bahala kayo gawin niyo. Okay. So, napapansin ko na nun, Tsaka yung iba, maraming nakakakita naman sa mga merch ni Kuya Oman. May mga jerseys, mga cups natin, yan. Kompleto. Baga may hindi naman yung meron ding merch na hindi lang para sa official Dunggalo artist. Meron din kayong parang isa? Soldiers ata, Dunggalo Soldiers. Oo. Tapos merong baluti. Yun, yung katulad yung clothing ko, yung steady betlog clothing. Ayun, more customize naman ako. Kung anong gustong pagawa ng customer, sarili niyang design, gagawin ko jersey. Alam ko yung Haselin Grow na una, pinagawa, ikaw rin tumira ng t-shirt, caps, yun ako gumagawa. Kaya Oman, yung anak mo na nag-rap si KB. Si KB, no? Ilan taon na si KB ngayon? 15. 17. 17, no? Yung nakasama ka pa namin sa no? Okay. Pakita natin si KB. Yan. KB. Si KB is anak ni Kuya Oman. Yan. Nagra-rap din siya ngayon eh. Sa kamusta KB? Ayos lang naman po. Busy ako sa pag-aaral. Ano course ni KB ngayon? Strand pa lang, gas student ako sa St. Paul Christian School. Okay. So, kaya ba pagsabayin, pag-aaral, tsaka pag-rap na naman? Napagsasabay ko naman po yung pag-rap ko tsaka pag-aaral ko. Pag wala akong masyadong ginagawa sa school,
sulat ako kanta. Baga, like father, like son talaga. Siyempre, kung ano nakahiligan ni Papa, talaga may papasa rin eh. Sa pagrarap ni KB, ano ngayon yung mga pwede mong i-plug na mga kanta mo? May mga nare-release ka na rin ba mga kanta? Yun, marami ako nare-release na kanta. Siyempre, busy rin ako sa binuo kong group dito sa Marulas ngayon nga pa yung Filipino Bully. Siyempre sa kaduwo ko sa Taguig si Boss Dre yung Cara Cruz. Yun, bumubuo kami ng mga maraming kanta. Siyempre sa YouTube channel ko rin yung KB Cara Cruz. Okay. So, yun naman. At the age of, ilang taon na ulit? 17. At the age of 17, may sariling grupo na. Yung Bully, paano yun? Filipino Bully. Yung Filipino Bully, ano yan? Mga grupo ng rappers din? Ilang kayo sa grupo? 8 kami sa group. Marami. So, ano yan? Maghahalo. Ano ang tema ng KB? Pang new school ba? Or ano? All around ako eh. All around. Pwede ka sa mga... Pero Pwedeng mag-old school, pwedeng mag-new school na tema. Pero ginagawa ko talaga sa iisang at pinagsasama ko yung old school Tsaka new school. Okay naman kasi nasa era mo na eh. So, hindi naman porke... Pwede mong gamitin parehas talaga. Hindi naman porke galing sa old school si Kuya Oman eh. Kailangan naman i-adapt mo lang ng adapt. Kumbaga parang isabay mo lang din sa era kung nasan. Pero andun pa rin yung pinaka-essence nung dati. Kumbaga yung pinaka-aroma ng pagka-old school, syempre. So yun, KB. Thank you thank you. Baka may ipa-plug ka mga channel mo na gusto mo. Syempre, follow nyo po yung page ko, yung KB Cara Cruz, YouTube channel ko, KB Cara Cruz din. Syempre, yung page din ng Cara Cruz Official, tsaka yung Filipino Bully. Okay. So, thank you ulit, KB. Thank you ulit sa So, yun, next, balik tayo kay Kuya Oman. So, sa ngayon, Kuya Oman, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon na bukod sa pagiging bombero? Ano yung ngayon? Tuloy-tuloy pa rin ba ang show ni Kuya Oman pagdating sa rap? Oo, tuloy pa rin. Muna kami ngayon, campaign. Lalo ngayon si Start na, kay Kuya Andrew kasama ko lagi, tsaka si Joti, kami tatlo. Siyempre, yung mga jingle, busy kami ngayon sa jingle. Katulad nito si KB, nakaraan, wala akong boses. Si KB ang gumawa ng isang party list. Sa kanya yung kita. Talagang ang kagandahan mo sa pagiging rapper, talagang anytime pwede mo pagkakitaan. Nagagamit kasi talaga sa mga ads, advertising, so pwede rin sa mga jingle. So sa ngayon kayo man, recording, may mga nire-release pa rin bang kanta? May mga bago kaming kantang lalabas ni Makapili tsaka Burubudok. Ni Kuya Burubudok. Shoutout nga pala Kuya Burubudok. Nasa malayo na ata siya, Quezon na. Quezon, marami kaya abangan na kanta. Niluluto na namin konti. Yun yan, abangan nyo lahat. Abangan nyo. So, yun, kayo man, tawag dito, pagdating ngayon sa new school, balik ulit tayo sa new school, no? Tingin mo ba, kaya ba pa rin ba makipagsabayan ni Oman sa mga nag-uusbong ang mga rap ngayon? Anong estilo ang mga pwede nilang abangan o anong estilo ang ibinubuga ngayon ni Kuya Oman? Kaya naman, meron nga kaming kanta nung Everybody Maglasing. Yun sa YouTube yan, makabagong... Kumbaga makabagong taste. Makabagong taste. Yung pang-club na music. Yung ginagawa namin ngayon, puro mga pang-club. Pansayaw. Pero kaya naman makapagsabayin sa mga new school. Okay. Kaya nga mag-loud song eh. Paano nito, anak ni Kuya Andrew, si 4D, no? Talaga, siya ngayon, no? Parang napansin ko rin sa mga posts. Kasi naka-like din ako sa page ni 4D, no? Parang umaano rin ngayon si 4D. Ano ba, si 4D ba, parang pangarap din ba ni 4D mag-rap? Gusto rin ba niya? Or pwede natin sabihin na dahil lang kay Kuya Andrew, kaya gusto niya mag-rap. Ano ba yung kay 4D? Talagang gusto rin ba niya idire-diretso ang karir? Talagang namana niya talaga. Kuwang-kuwa niya rin, no? Gusto niya kasi pansin ko rin yung mga compose niya ngayon, parang pati yung style, pati yung boses ni Andrew noong 90s, yung boses niya nung humanap ka ng pangit, pag pinainggan mo si 4D, parang gano'n, no? More on old school siya, boom bap. Si 4D ngayon, boom bap, no? Sa bagay, ang boom bap ngayon parang bumabalik ulit eh. Parang napapansin ko may mga gumagamit ulit ng mga boom bap ngayon. Yung mga ginagamit natin dati noong 90s. Kami more on boom bap pa rin naman kami. Okay. Ayun, syempre,
expected namin na marami kayong natutunan kay Kuya Oman, lalo na sa history ng rap nung 90s hanggang sa kasalukuyan. So, Kuya Oman, baka meron kang gustong i-plug na mga mga merch. May gusto kang mga upcoming albums, mga ganyan, mga EP, kanta or mga pages. Baka meron kang Siyempre, abangan niyo yung mga bagong kanta namin, EHP. EHP. Yun, luma pero bago. Yun ang namin. Luma pero bago. Luma pero bago. Tapos yung Baloo t-shirt, yung makapili, siyempre, Steady Betlog Clothing by Oman B. Yan, mga Dunggala Clothing jerseys, customized kay Oman. Okay, so sa mga gusto magpagawa ng mga gusto nyo, sa mga merch nyo, sa mga damit, sa mga cup, kaya nakikita natin itong mga cup na to. Eto, mapapansin nyo, bukod sa ayan, yung design sa labas, may kita kayong mga design sa loob. Ito, isa sa mga bihirang ano to mga ganito, kuya? May mga versions. Nyari, itong tunggal na to, may version 1, version 2, ganun din ba siya? Ito yung last version ko eh. Ang ganda, no? Ito yung pinaka-latest, sir. Ito yung pinaka-latest. Pirma ni Sir Ganda Andrew nung ito. Pirma niya yan, O yan, pakita mo yung pakita mo. May pirma pa mismo niyan. Ayan. So, ayun, Kuya Oman, thank you. Salamat sa oras mo. Pasensya na sa abala, kuya. Walang problema. Thank you. So, yun, siyempre, huwag natin kalimutan, Hustle and Grow, i-like nyo. Siyempre, i-share nyo rin para mapakita na at mapakinggan naman ng lahat. Hustle and Grow. yes.